Eto na mga kabasketball players ni Coach Tim Cone sa ating Gilas Pilipinas, posible raw umabot sa 16 at big time player ng Euroleague, nasungkit ng Japan B-League at strong group athletic wagi agad diyan nga sa William Jones Cup. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa naging unang laban ng strong group, yung representative ng Pilipinas diyan nga sa ginaganap na William Jones Cup, ay tinambakan nga natin sila sa score na 104-79. At nanguna nga para sa strong group etong si RJ Abarrientos na nagtala ng 9 points, 3 3 points yan at 10 assists. At maganda yung pinakita ng buong koponan mga kabasketball, although hindi nila pinaglaro si Renz Abando. Hindi ko alam kung injured pa or kumbaga nire-reserve nila para doon sa mga susunod na laban. Ang maganda, ang makakalaban nila mamaya ay isang koponan na mula nga dyan sa Australia, kaya antabayanan natin mga kabasketball. Sa ibang balita naman, dito sa kakalabas lang na article ni Dadin Quinito Henson, ay sinabi nga niya na posibleng magkaroon ng 16 na players etong ating Gilas Pilipinas. Diyan nga sa report niya sa The Philippine Star. Alam naman natin na kaya 12 players lang ang gusto ni Coach Tim Cone para nga sa familiarity, sa chemistry, para isang tawagan lang. Ayaw niya kasi nagkakat ng mga players. Pero hindi natuloy yan kasi doon sa bago pa mag-FIBA OQT ay nagdagdag na siya ng 2 bilang reserve. Yan nga si Japet Aguilar at Mason Amos, kasi ine-expect niya na si Jamie Malonzo hindi talaga makakapaglaro. Pero si AJ Edu parang 50-50 pa siya Pero kahit nga ma-injured yun, that time, okay lang kasi meron siyang Japet Aguilar tsaka Mason Amos. Ang hindi niya inasahan na si Scottie Thompson hindi makakapaglaro, kaya naging 11 lang. Kaya huli na nung kinuha niya etong si Pugoy, tapos inalok niya rin si Jordan Heading, si LA, kumbaga puro may commitment na. Si Tenorio pala, inalok niya rin mga kabasketball. Assuming daw kasi na papasok pa rin itong si Japet Aguilar, na palagay ko hindi na mga kabasketball. Pero si Mason Amos, nandiyan talaga yan saka yung 12, bali 13. So kung 10 player lang yung siguradong makakapaglaro, kasi nga injured yung iba, posible na magdagdag pa ng 2 players. Ito nga si Coach Tim Cone. Alam naman natin yung isa kinausap na ni Coach, gustong kausapin ni Coach Tim Cone na si Jordan Heading. Inireport na yan ng Spain at sinabi na rin yan ni Jordan Heading. At ang isa na nakikita netong si Dadin Quinito Henson, big man daw, itong si Justin Baltasar. Pwede yan mga kabasketball kasi kumbaga kung forward lang ang kailangan mo, meron ka namang Kai na pang sentro, tapos Junmar palitan, di ba? Tapos Justin Baltasar sa Carl Tamayo yung magiging forwards mo. Pwede rin si Gio Chu mga kabasketball, lalo na pagka nag-improve pa siya lalo doon sa Japan B-League. Pwede rin daw si Justin Arana, si Ian Sanggalang at si Renz Abando, posible raw makapasok dyan sa 16. Pero antabayanan natin mga kabasketball yung magiging desisyon dyan ni Coach Tim Cone. Patungkol naman dito nga sa pinakabagong balita na inilabas netong si Donatas Orbonas, ay sinabi niya nalilipat na nga sa Japan B-League etong isa sa mahusay na player diyan nga sa Euroleague na si Johan Steeman mga kabasketball. Matindi to kasi isa to sa mga nakasama ni Schroeder na tumalo doon sa Team USA at nag-champion yung Germany diyan sa FIBA World Cup mga kabasketball. Kaya 6'9 lang pero kumbaga ang husay gumalaw at forward yung kanyang laruan. At ayon pa sa Basket News, etong si Timan ay isa sa mga top breakthrough players ng Euroleague. So matindi mga kabasketball, talaga tong Japan B-League, talagang willing silang magpakawala kasi sinabi posible raw maging highest kumbaga historical etong pagpasok netong si Timan. Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.